Sa ibang balita naman, kinwestiyon ni Senate Foreign Relations Committee Chairperson Miriam Defensor Santiago ang legalidad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa Senadora, hindi valid at hindi epektibo ang kasunduan dahil wala pa itong pahintulot ng Senado. Kaya nito maghahain ng resolusyon si Santiago para ihayag ang saloobin ng Senado sa umano'y hindi pagkukonsidera ng ehekutibo sa kanilang desisyon ukol sa EDCA. Nagulat si Ria Fernandez via phone touch. Ria. Magandang gabi, Ralph. Umaasa si Senadora Miriam Defensor Santiago na susuportahan ng mga kapwa niya senador ang kanyang gagawing resolusyon na nagpapahayag ng pagkadismaya ng Senado sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa legalidad ng EDCA nitong umaga, makailang ulit sinabi ng Senadora na hindi balido at epektibo ang EDCA dahil hindi ito dumaan sa Senado. Alinsunod sa Article 7, Section 21 ng Konstitusyon, hindi kinokonsiderang balido at epektibo ang anumang treaty or international agreement hanggat hindi ito dumadaan at pinapayagan ng Senado. Bago formal na ihayag na mayroong Senate concurrence, kailangan munang 2/3 sa mga senador ang sumang-ayon dito. Ngunit ayon naman sa mga pro-EDCA na binubuo nila DFA Secretary Albert Del Rosario, DND Secretary Voltaire Gazin at Acting Solicitor General Florin Gilbay, isa lamang executive agreement ang EDCA at implementing policy ng mga naunang kasunduan tulad ng 1951 Mutual Defense Treaty at ng Visiting Forces Agreement. Kaya hindi na umuno kinakailangan pa ng Senate concurrence. Ngunit Ralph, kinwestiyon ito ng Senadora. Anya, sa ilalim ng foreign policy ng saligang batas, tanging mga salitang treaty at international agreement lamang ang nakasaad at walang executive agreement. Sa usaping ito, pumapatak ng isang international agreement ang EDCA. Git pa ng Senadora, kailangan pa rin masiguro ng sangay tagapagpaganap ang pagpayag ng Senado dahil hindi may tuturing na implementing policy lamang ito ng Mutual Defense Treaty at ng VFA. Sa press conference, sinabi ni Senadora Pia Cayetano na isang bagong polisiya ang EDCA. Maraming manong bagong terminolohiya sa EDCA na wala sa VFA. Samantala, Ralph, bagamat pinanindigan ng mga pro-EDCA na ang kasunduan ay para lamang sa AFP modernization, maritime security at humanitarian assistance, nababahala pa rin si Senador Bongbong Marcos sa magiging implikasyon nito sa bansa, lalo pat nakaalarma ang salitang pre-positioning sa Article 4 ng EDCA. Sa ilalim kasi ng Article 18, Section 25 ng Saligang Batas, ipinagbabawal na ang presensya ng foreign military bases, troops, or facilities, maliban na lang kung pahintulutan ito ng Senado. Sa kabuuan, Ralph, dismayado nga si Senador Santiago sa umano'y hindi pagkonsulta ng Pangulo sa Senado bago nito nagdaan ang kasunduan noong June 4, 2014 na nag-come into force, Ralph, noong June 24, 2014. Ayon sa Korte Suprema, hindi maaaring utusan ng Senado ang Pangulo ukol sa tamang proseso. Dahil dito, susulat ng Senate Resolution si Santiago para ihayag ang saloobin ng Senado sa hindi umano pagkonsidera ng sangay tagapagpaganap sa kanilang desisyon ukol sa kasunduan. Umaasa naman si Santiago na susuportahan ito ng mga senador, kaalyado man ng administrasyon o hindi. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.